Ang unang may gawa ng bali ni Bobet, ito, itong taong to. Isa ka rin ba sa marami na napaniwala sa kumakalat na viral video kung saan sinasabing bali-bali raw ang katawan at puno ng pasa ang atletang si Rene Baterbonia batay sa isang forensic examination? Sa mga hindi nakakaalam, kalat na kalat po ang video na ito at marami ang namanipula at napaniwala. Hanggang ngayon, walang humpay ang video sa pag-viral. Marami ang nag-share at mas lalong marami ang nag-aapoy sa galit sa pag-aakalang totoo ito. Mura gud siya og bunalan gud siya og Hard object. hard object. Ang grabe ganyan nga injuries sa yatay, sa luyo, sa paa. This is like kana bitawng maghasing nga ipadol ka. Mga kabayan, para sa inyong kaalaman at upang hindi tayo malihis at mabiktima ng fake news, ang napanood nyong video ay fake news kapag inuugnay kay Rene Baterbonia. Ang unang may gawa ng bali ni Bobet, itong taong to. Pinaniwala niya yung isip ng mga tao. Dapat niyo ito malaman mga kababayan dahil napakasensitibo ng usapin ngayon kay Rene Baterbonia. Alam kong lahat tayo ay gustong malaman ang katotohanan, kaya narito ang tatlong mahalagang detalye na dapat niyong matuklasan. Una, ang video na ito ay lumabas noong April 30, 2026 kung kailan buhay na buhay pa noon si Rene Baterbonia. The deceased was in prison inside the BGMP for only, I think, 1 month. But these injuries did not occur earlier. Meaning, this could have happened almost every day. Kanang gusto lang siya padulon lang gud siya. Ito ay mula sa ginanap na press conference ni Doc Rene Cam, isang forensic expert ng NBI Central Visayas. Ang tunay na pinag-uusapan doon ay ang opisyal na resulta ng autopsy ng isang nakakulong o PDL sa Cebu City Jail. Pangalawa, ang totoong resulta ng autopsy. Nilinaw mismo ni Dr. Cam na ang nasabing nakakulong ay namatay dahil sa blunt traumatic injuries. Ibig sabihin, matitinding pasa at bali sa katawan dulot ng hising sa loob ng kulungan at hindi dahil sa simpleng cardiac arrest. Pangatlo, ang maling pag-uugnay kay Rene Baterbonia. Dahil Bisaya ang gamit na wika ni Dr. Cam sa video, sinamantala ito ng mga gumagawa ng fake news. Nilagyan nila ito ng maling Tagalog caption at inihalo ang pangalan ni Rene Baterbonia para lang gumawa ng ingay at makakuha ng maraming views. Kahit si Bus Batikan ay pilit na itinatama ang maling impormasyong ito. Fake news is fake news. Kahit pagtulong-tulungan nyo pa ako, marami kayong mga vlogger dyan, hindi ako matitinag. Alam ko yung pinaglalaban ko. May hawak akong katotohanan na fake news yung pinupost nyo. May hawak akong katotohanan na fake news yung pinupost nyo. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang ayaw maniwala. Kahit mismong si Dr. Rene Cam na ang naglinaw at nagpatunay na hindi siya ang nagsuri kay Rene Baterbonia at wala siyang kinalaman sa ulat ng kaso. Kaya mga kababayan, alamin muna natin ang totoong konteksto bago tayo mag-react o mag-share. Sa mundo ng social media, napakaraming mapagsamantala, makakuha lang ng maraming views. Kahit fake news ipinapakalat, lalo na yung mga biktima lang din ng maling impormasyon dahil hindi nakakaintindi ng Bisaya. Maging critical tayo at huwag basta-basta magpapaloko dahil hindi simpleng usapin ang kaso ni Rene. Bukod sa hindi simple, mabibigat ng mga tao ang kinakaharap ngayon ng pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaya naman, bilang nagsubaybay sa kaso ni Rene, narito alamin natin at pakinggan natin si Bus Batikan kung sino nga ba ang nasa likod ng pagpapakalat ng maling kwento tungkol sa mga bali-bali ni Rene sa katawan. Pakinggan po natin ng buo ang buong video para hindi po tayo malinlang ng mga faking impormasyon na kalat ngayon sa Facebook at TikTok. So ito yung hinihintay ng nakararami. Ang unang may gawa ng bali ni Bobet, ito, itong taong to. Diba? Pinaniwala niya yung isip ng mga tao na si Bobet bali ang tadyang, namamaga ang itlog, may bali sa braso. Ayan, at ginawa niyang sangkalan isang forensic expert ng NBI. Pero yung fake news na yan, bukod sa akin, may dalawang taong importanteng nagdebak niyan. Unang nagdebak niyan, si Doc Rene mismo. Sinabi niya na hindi siya ang nag-conduct ng forensic kay Rene. Pangalawa, yung GMA Bisdak, sinabi nila na hindi yan kay Rene. Fake news yan. Pero hanggang ngayon, kumikita pa yung fake news na yan. Nilason nila yung utak ng mga tao, paniwalain na may bali si Rene at may bugbog. Pangalawang tao, ito. Ang nangbugbog at nagbali sa katawan ni Rene Baterbonia. Dahil ang katotohanan pala, nung nandun kayo sa training, nalaman nyo na si Rene Baterbonia ay kasali sa top 17 para makapaglaro sa UEEP Season 89. Pati na rin yan si Divine Adili, kasali rin yan sa UEEP.
'Di ba? Nilalason nila yung isip ng tao para paniwalaing may bali si Rene at binugbog. Pero ang katotohanan at mananatiling katotohanan, ang katawan ni Rene walang bali, walang bakas na binugbog siya ng kanyang teammate. May hawak akong katotohanan na fake news yung pinupost nyo. So hindi ako magpapatinag sa inyo kahit marami pa kayo dyan, magtulong-tulong kayo dyan, magbash na magbash. Pero kung gusto niyo ng pagkakaisa, sige, bukas ako. Basta isigaw natin, kalampagin natin si Father Yap, sabihin natin, tigilan niya na yung delaying tactics, tapos dun sa DOJ, dapat hazing, hindi reckless imprudence. Oh, yun, magkakasundo tayo doon. Pero kung iiyak kayo na pinagsasabihan ko kayong ub-ub tsaka hangal, deserve nyo yon. Nagpakalat kayo ng fake news eh. At hindi ako magsusuri sa bagay na yon. Deserve nyo yon. Marami akong pinanghahawakan na fake news yung pinagagawa nyo. At doon sa gusto nyong mangyari, nabaguhin ko yung statement ko, nasabihin ko na si Keeper Alas at si Sam Reyes ang pumatay kay Rene. Hindi ko gagawin yon. Kasi fake news yun. Hindi ko ipagpapalit yung pangalan ko sa views sa follower. At doon naman sa nagtatanong kung walang player na makakasuhan, na-explain ko na yan, paano nga sila makakasuhan, biktima naman sila. Doon naman sa nagsasabing may kasalanan din sila at hindi sila nagsalita, nagkamali po kayo. Nagpasa na sila ng affidavit nila sa NBI at CIDG. Kaya nga si CIDG nakapag-rekomenda ng hazing. Kasi nga, may mga player doon na sa bandang likuran at nakausap din natin yun, yung mga player sa bandang likuran, na hindi sila makapangdaya. Pubya sa dagat yung isang player doon, gustuhin niya mang mandaya, kumbaga ayaw niyang pumunta sa malalim. Wala siyang magawa kasi yung condition coach mahigpit, nakabantay. Ulit kong sinasabi, yung mga 20 player kasama si Divine Adila at si Rene nakaranas ng maltreatment sa coaching staff nila. Kaya malinaw ang panindigan ko na hazing. Okay? Doon, magkakasundo tayo doon. Pero pagdating sa fake news na gusto nyong mangyari, sisihin yung 18 players sa nangyari, wala nga tayong magagawa. Wala nga silang direct participation sa pagkamatay ni Divine Adili at ni Rene. Ngayon, kung sinasabi nyo di wala silang kasalanan, meron nga silang pagkukulang. Di ba nga, pinapersona ng grata natin sila sa Dipakulaw, pumunta tayo sa Office of the Mayor kasi hindi sila humingi ng tulong agad. Kung napapanood nyo yung mga vlog ko, hindi kayo bash ng bash, makikita nyo kung sinong legit na vlogger ang tumututok sa pagkamatay ni Rene. Yun lang mga boss, ang gusto ng aming team ay totoong hustisya lamang at walang halong kapiknyusan. Kaya paalala mga kababayan, huwag po tayong basta maniniwala at magpapakalat ng maling impormasyon. Lahat naman tayo, iisa lang ang hangarin, ang malaman ang buong katotohanan sa likod ng trahedya at pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Maging kritikal tayo, maging maingat sa paniniwalaan at patuloy tayong tumatayo para sa totoong hustisya. Maraming salamat po sa panunood.